I miss being here, mga kapatid. Parang ang tagal na, no? Praise God. But I understand, mga kapatid, na ano man ang pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon sa pagtayo dito sa harapan, it's not because of our talent, but it is because the favor of God is upon us. Amen. So having said that, mga kapatid, dapat talaga pasalamatan natin ang bawat pagkakataon at wag nating i-take for granted, but we have to do our best. And I hope, praise God, my best is good enough. Praise God. Maganda yung topic natin this week, di po ba? Self-esteem. So our self-esteem is depending on how God knows us. No? Siya lang talaga nakakaalam kasi minsan ang tingin natin sa ating sarili, mababa lang. No? Pero sa harapan ng Diyos, hindi ganoon, mga kapatid. Amen. Praise God. He knows our limitations, and if we commit everything to Him, mga kapatid, praise God, no? Our confidence will be in Him, mga kapatid. Praise God. So, salamat kay Pastor Doji, Sister Nancy. Praise God for the vote of confidence na ako ay muling makatayo. Salamat sa favor sa ating Panginoon. Salamat sa mga leaders, no? Sa mga ministers ng Joy Fellowship. Praise God. And I'm honored, mga kapatid, and deeply humbled na muling makatayo rito. No? Praise God. Alam ko may mensahe ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero sa aking palagay, hindi ako mangangaral, mga kapatid. I will just be echoing, i-echo ko lang yung mga naririnig natin for the last 2 months dito sa pulpit. When Pastor Doji preached on the last Sunday of September, mga kapatid, I was stirred up. Stirred up talaga ako, mga kapatid. And I cannot stop. No? Hindi ko mapigilan yung naramdaman ko, mga kapatid. I keep on praying, holding on to God. Lord, what is it that you are doing right now in my life? Hallelujah, Jesus. And I know marami sa atin ang nakaka-relate dyan. Maraming beses tayo na narinig natin or naranasan natin na stirred up tayo, mga kapatid. And we do not want to let go sa presensya ng Panginoon. Sino ang nakaka-relate dyan, mga kapatid? Magsabing praise the Lord. Amen. As I mentioned, mga kapatid, i-echo ko lang ang mga narinig natin. So, and the title, the subject today is also, I think you have heard it before during COVID time. Sister Miles preached it in Playfair, but honestly, wala akong naalala. Wala akong naalala. Ano yung pinreach niya, mga kapatid? And we will take, yung subject natin ngayon, maraming makaka-relate dito. No? At marami rin ang matutuwa. Bakit? Kasi more or less, alam nyo na ito eh. No? And you can relate to some of the things that I will mention. But at the same time, while relating, you will do some adjustment. No? May konting adjustment. Because I believe, dadagdagan ng Panginoon ang ating unawa tungkol sa subject na ito, mga kapatid. Praise God. Tayo po ay tatayo muna at mananalangin tayo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Taas natin ating mga kamay, mga kapatid. Thank you, Lord, for this day, Panginoon. Muli, salamat sa pribilehyo, Panginoon, O Lord God, na kami ay makaparito, Panginoon, O Lord God, at muli kami ay nakapagsamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa matamis mong presensya na nananatili at nagpapatuloy sa aming kalagitnaan, O Lord God. We commit to you the next hour or so, Panginoon, ng aming gagawin sa nalalabing oras ng aming gawain. Lord, na ikaw ay kikilos ng malaya at makapangyarihan
muli sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ganon din para sa aming mga panauhin, O Lord God, mga bagong kaibigan na narito sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Ang dalangin namin, O Lord God, na ikaw ay patuloy, hallelujah, nakikilos sa kanilang buhay. Help them, Lord, to open their hearts and their minds to your words today, O Lord God, at mangusap sa kanila in ways, O Lord God, na ikaw lamang ang makakagawa nito, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Continue, Lord, to anoint us as your hearer of your words, Panginoon, O God. Hallelujah. And anoint your servant, O Lord God. Hallelujah. Release me, O Lord God, to do thy will today for the glory and the praises of your name. And everyone says in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Jesus! You are worthy, Lord! You are worthy, Jesus! Hallelujah! 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 Jesus! Oh, yes, Jesus! Hallelujah! 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 Let's open our Bible, mga kapatid. Proverbs 22, verse 29. Sabay-sabay nating basahin. Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Ano ba ang benefit, mga kapatid, kapag pinatayo tayo sa harapan ng hari or sa application natin? Pag pinatawag ka ng Prime Minister ng Singapore, anong nasa isip mo? Ba't ka tatayo sa kanyang harapan? Ha? Honor. Yes, it's an honor. Kasi sabi, you will not stand before obscure man. No? Kung ikaw ay mahusay sa iyong ginagawa, if you are skilled, no? Tatayo ka, mga kapatid. No? Praise God. So, it is a position of honor or distinction, mga kapatid. Praise God. And then, ang pangalawa sa Daniel 6, verse 3. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. So, mga kapatid, ipagkatiwala. Sino ka ba para ipagkatiwala sa iyo ang buong kaharian, mga kapatid? No? Sa tingin nyo, madali lang para sa isang hari na mag-ipagkatiwala. No? No? Si Daniel, hindi sa dami ng kanyang ginawa. No? Daming proyekto niyang pinatapos, mga highway, mga flood control. Hindi sa ganun lang ginawa niya, mga kapatid. Kundi, ano ang sabi? Because of an excellent spirit. Ano meron sa excellent spirit, mga kapatid? No? So this verse highlights Daniel's exceptional qualities, his integrity, wisdom, and faithfulness, which distinguish him from others. No? So ang excellent spirit here, mga kapatid, refers to his attitude, to his character, and divine favor, mga kapatid. So pag-uusapan natin, mga kapatid, today, the spirit of excellence. Amen. Maaari na po tayong, yes, palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hindi ko naintindihan yung kaba ko, mga kapatid. Kanina, nanunuyo ang aking lalamunan. Ngayon, parang tumutulo ang aking ilong. Pagpasensya nyo na. Alright, maaari na tayong maupo, mga kapatid. So, naalala nyo ba yung subject na ito, mga kapatid? The Spirit of Excellence. Praise God. Alright, tanungin nyo nga ang inyong katabi. What's the connection? Ano ba ang connection ng Spirit of Excellence sa ating pamumuhay as a disciple of Jesus Christ? Ha?
Right? That is our first question for today, mga kapatid. What has the spirit of excellence has to do with my Christian life? There are a lot of things. Marami, mga kapatid. Maraming connection. Sabi ni Reverend Stan Gleason, we attended a discipleship summit way back in 2018 in Indonesia. If I'm not mistaken, kasamang maraming delegates from Southeast Asia, Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia, no? Alright, sabi niya, as equally important it is to make disciple is to make sure that we produce the right kind of disciple. Kasi ang inaasahan ng Panginoon, kumbaga, nagtanim siya ng mansanas, dapat ang bunga mansanas. No? Hindi orange. Di po ba? Ay, parang yun ang example niya. Hindi ko na mga maalala lahat. No? Going back to the question, mga kapatid, and that is our first question for today. Okay? Yan ang sinabi ni Stan Gleason. No? And how are we going to do that, mga kapatid, to produce the right kind of disciple? Of course, by modeling. Imo-model natin. Siyempre, yung inaakay natin, gagayahin tayo. No? So, sa halip na inisip natin, magiging mansanas ang gumagaya sa akin. Lumabas orange. Alright. Okay. So, ano ba itong excellence? What is this thing about excellence? No? Excellence in the Christian life is not about perfectionism, but about wholehearted devotion to God. Tatlong bagay ito, mga kapatid: integrity and intentional growth. Ang paglago natin, mga kapatid, hindi yung parang binhi na tinapon dyan, bahala siya tumubo. Kailangan alagaan, i-cultivate at patubuin, palaguin, didiligan, aabunuhan. No? So, intentional growth. Okay. So, of course, sabi sa ang pinaka-importanting utos sa atin, mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 6, verse 4. Kabisado natin, di po ba? Sige nga. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yan. So mga kapatid, kung walang excellence, kaya ba natin gawin yan? Right, kayo makakasagot. Ha? And then, ang isa pang paborito natin sa John chapter 4, verse 23. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit. Anong klaseng spirit yan? Marami kayang klaseng spirit. No? Spirit of timidity, spirit of kung ano-anong spirit. No? But, if not spirit of excellence, mga kapatid, anong klaseng spirit? Huh? Now, what is this thing about the spirit of excellence? That spirit of excellence is deeply connected to discipleship. Deeply connected. Sabihin natin, deeply connected. Because both ang discipleship at ang excellence. No? Sa isang bagay, tingnan natin ano connection. Ha? Discipleship dito, excellence dito. They are deeply connected daw. No? Malalim ang kanilang connection. No? Because both of them involve intentional growth, commitment, and reflecting the character of Christ. Okay. Praise God. So, ito yung 5 connection lang na parang dadaanan lang natin. No? Number 1, excellence reflects Christ-likeness. Discipleship is about, discipleship is becoming more like Jesus. No? Excellence is, si Jesus, he modeled excellence in everything, no? In teaching, in compassion, in obedience, and integrity. Yan ang mga component, mga kapatid. So that means when we pursue excellence,
we mirror His nature and bring glory to God. Matthew 5:48, basahin natin sabay-sabay. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Okay? Perfect here, mga kapatid, implies maturity, no? Because habang nandito pa tayo sa ating laman, mga kapatid, we cannot be perfect. We are on the process. Lahat tayo. Kahit sabihin mo na first day mo ngayon as a Christian or as a disciple of Christ, or kahit pang 30 years mo na nandito sa church at faithful ka araw-araw, hindi naman araw-araw, linggo-linggo nandito ka, present ka sa lahat ng gawain, mga kapatid. You are still in the process. Ha? Okay, praise God. Naalala ko yung awit ni Sister Nancy, no? No, I'm not perfect. Just for, paano ba? Hindi ko makuha yung tono, pero ang ganda, no? No, I'm not perfect, just forgiven. Haven't yet arrived, but I'm on my way. So ang perfect dito, mga kapatid, being in the process, no? Or your mind, your body, your spirit is in constant dedication, no? In separation to God, mga kapatid. So being complete, no? Maturity, complete, and not flawlessness. Hindi flawless, no? Sa physical, pag sinabi mong flawless, walang maipintas, no? Pero dito, mga kapatid, kahit ano ang hitsura ng mukha mo, basta kumpleto. No? Kompleto. Hindi kailangan ang flawless, complete. Alright. So, kompleto. Pati yung pag-iisip natin dapat kompleto. Alright. Psalms 8 verse 1. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. How excellent is thy name in all the earth. So mga kapatid, kung ma-imagine ko lang si Haring David, no? He give the highest praise. We know that David is a man after God's own heart. But he said, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Well, sa aking naunawaan, I'm not sure kung ilan sa inyo ang mag-agree. I think the God who called us is a God of excellence. Amen. So if we approach Him, we should approach Him in the spirit of excellence. Because I believe, mga kapatid, that this excellence, this God of excellence is calling us into excellence. Tinatawag tayo into excellence, mga kapatid. Amen. Praise God. So if David is after God's own heart, I believe I believe it's not because of his worship to God, but because everything he does is in the spirit of excellence. Amen. Praise God. Number 2, excellence requires discipline, a core of discipleship. Tingnan nyo, mga kapatid, spelling pa lang, no? Discipline tsaka discipleship. Kung tatanggalin mo yung discipline sa discipleship, sheep na lang matira. No? Alright. Praise God. So discipleship, dito sa discipleship, kailangan ang spiritual discipline. Saan yan? Sa prayer, sa study, service, and obedience. Excellence, no? Naman, dito sa excellence is cultivated, ma-achieve natin, or kailangan ma-achieve natin ang excellence through consistent discipline habits. Pag-usapan natin yung discipline. Pag sinabi natin discipline, ay nasa isip natin parusay, no? Okay, alam nyo ba ang discipline is something you do regularly on the same interval. Halimbawa, sigurado pagdating ng tanghalian, kumakain kayo ng tanghalian. Di po ba? Hindi kayo kumakain ng tanghalian? Pag fasting siguro, hindi. Di po ba? So kung ginagawa nyo, ayan, every day, that's discipline.
Alam niyo po ba yan? Okay, at least may konti na nakaintindi, no? That is discipline. Everything you do regularly, that is discipline, mga kapatid, no? Discipline. Kung natutulog ka pagdating ng alas 12, you make it a point na matulog ka ng alas 12 kasi alas 4 gigising ka na naman. So, natutulog ka everyday alas 12, then that's discipline. Everything you do regularly. So sabihin mo, yung discipline ba habit? Well, more or less pareho, no? Discipline and habit pareho lang yung habit, no? So kaya ang problema sa atin, pag discipline o habit ang kinakailangan, parang ang hirap natin ma-develop, no? Agree kayo? Sino agree magsabing praise the Lord? Oo, tingnan nyo. Agree kayo? Pero tanungin ko kayo, nung dati wala namang social media. Hindi nyo naman habit yung mag-scroll left, scroll. Ngayon, habit na ba natin? So, ibig sabihin, madali lang i-develop ang habit, mga kapatid. Agree kayo? Pero, tandaan natin, ang pagtawag sa atin bilang disciple, mga kapatid, no? Kasi ang discipline require intentional effort and perseverance. Ayaw natin yung intentional effort and perseverance. Pero pagdating sa social media, meron tayong intentional at nagiging perseverance tayo. No? Mayroon tayo noon. No? So kaya nga sabi ng Panginoon, hindi pa rin ito natatapos, mga kapatid. Anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Pag sinabing carry your cross, mga kapatid, sa Bible land, kapag dala-dala mo na ang cross mo, ibig sabihin, hindi ka na abutin ng 24 oras, 6 feet below the ground ka na. No? So, ang sinasabi ko sa atin, mga kapatid, dapat, during the altar call, let's carry our cross. Para within 24 hours, mamatay na yung mga dati nating habit na dapat nating palitan. Agree ba kayo? Amen. Praise God. So, excellence requires discipline. No? It is a core of discipleship. Number 3, excellence serves others, a mark of true disciple. No? Dito sa discipleship, okay, is not just about personal growth, it's about serving. Sa discipleship, may serving and multiplying. No? Dito sa excellence, ito yung manner, pamamaraan natin in how we treat others, no? In how we treat our work. Paano natin pinapahalagan, tinatrato ang ating trabaho. Pinagbubuti ba natin ang ating trabaho? No? Alright. And communicate. No? The way we treat others, work, and communicate reflects love and stewardship. Stewardess. Bigla ako napunta sa aeroplano. Alright. Reflects love and stewardship. It builds credibility and opens door for influence and evangelism. O, di ba? I believe, kaya sabi ko maraming makaka-relate dito kasi ginagawa na natin to eh. Di po ba? No, we can influence others because on how we treat them, no? How we treat our work, nakikita nila, and how we communicate to them. They can see the love of Jesus in us, and we can influence them, no? And that opens door for evangelism. All right? So John 13:35, basahin natin sabay-sabay. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So excellence serves others, it is a mark of true discipleship. No? So may connection talaga. No? Number 4, excellence honors God, the goal of discipleship. No? So discipleship on the one side is about living for God's glory. Tama? Agree ba kayo? Hindi? Amen. Alright. Para akala ko natulog na kayo eh. Dito naman ang excellence in our actions, attitudes, and decisions honors God or honors Him, no? It's not about perfectionism, again, but about wholehearted devotion. Huh? So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. All right. Number 5, excellence inspires and multiplies disciples.
People are drawn to those who live with purpose and integrity. So, sa excellence, mga kapatid, automatic. Di ba, may naranasan yung humanga sa isang tao? Ba't kayo humanga sa isang tao? Ha? May nagustuhan kayong something sa kanya, no? Na-attract kayo. Whatever is that is excellence. No? Kasi may something na hindi mo ma-resist, na-attract ka. So, you are attracted to them, okay? And those people people are drawn to those who live with purpose and integrity because of excellence. No? May purpose sila, may integrity sila. So, people are being drawn to them. No? So, excellence, it can be a powerful witness and model for others. Ganun din, mga kapatid, no? Discipleship includes mentoring and multiplying. So, dito nagtuturo ka, dito nagmo-model ka, no? ng pagtuturo mo, no? So, this excellence strengthens na impact of modeling and mentoring, no? So, John 15:15 says, "No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends." So, dito mga kapatid, kailangan if we have excellence, maunawaan natin ito, na ang mga salitang ito is denotes na a spirit of excellence or an attitude wherein na alam natin ang dapat natin gawin at kailangan natin paghuhusayin ang paggawa. No? Halimbawa, sino rito masasabi niyang master niya na ang pamamalengke? Natawa kayo. Ay, siyempre, master na, no? Master na, okay. Marahil sa tagal ba naman na pamamalengke nyo, no? Alam nyo na kung saan kayo bibili ng mura. No? Tama po ba? Yes. May suki na kayo, no? Pero nung kaibahan ng master na sa may excellence. Alright. Ikaw, kung may excellence ka, hindi ka lang pupunta sa mura. Kasi not necessarily na ang mura ay nakamura ka, no? Kung yung quality hindi maganda, no? So, may excellence doon kung alam mo kung paano ka pupunta. Pangalawa, kung ikaw ay master mo na ang pamamalengke, tapos may listahan ka, binibigay sa iyo ng nag-utos sa iyo mamalengke, kabisado mo. Pero may nakalimutan ang nagbigay sa'yo ng listahan. Kulang pala. O di, pag uwi mo, master mo pa ba ang pamamalengke? Sasabihin sa'yo, kulang ng ganito. Ma'am, wala pong wala sa listahan. O, walang excellence dyan. No? Dahil kapag may excellence ka, nasa isip mo, nasa puso mo, ano ang ginagawa mo. No? So, kahit ano yung kulang, ano yung wala dyan ay ma-pinpoint mo. No? Ganon din ang sinasabi sa atin, mga kapatid. So pagkapag ikaw sa tingin mo, ang ginagawa mo ay para ka lang gumagawa sa isang master, servant ang mentality mo, minsan dyan papasok yung nakakapagod, puro utos, no? Tinatamad ka. Walang excellence dyan. Pero ang excellence mo is ang attitude mo is ginagawa mo ito because alam mo ang ginagawa or alam mo ang ginagawa ng master mo. You know what your master is doing. Then, you have that excellence, mga kapatid. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So dito, mga kapatid, sa 1 to 5 na dinaanan natin, I can say that if you live for God with excellence in every area of your life, you are one step closer to making disciple. Because sabi natin kanina, if you are the spirit of excellence, you are in a position of influence. People will be attracted to you, and then hindi mo na kailangan silang habulin. Sila na ma-attract sa'yo. So, the last step that you are going to do is to influence
i-influence mo na talaga sila by sharing to them your testimony, sharing to them the Word of God, the goodness of God, the power of God that moves in your life, mga kapatid. Ha? Praise God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo magpatuloy sa introduction, makapal pa mga kapatid. Alright, let's try to look at very quickly the biblical foundation for excellence. Okay? Alright, number 1, commit to God first. Colossians 3:23, basahin natin sabay-sabay. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. So excellence begins with the mindset that your work and life are acts of worship. Sino naniniwala dyan? Amen. Praise God. Number 2, seek wisdom and understanding. Proverbs 4:7, sabay-sabay tayo. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Hindi natin pwedeng sabihin natin, spirit of excellence, the best. Hindi, sabi dito, wisdom and principal. No? Unang-una, wisdom. Kasi kung wala tayong wisdom, baka ma-scam tayo dyan. Excellence is rooted in wise decision-making and discernment. At the same time, mga kapatid, ang excellence, tandaan natin, no? Si Jesus Christ, nung siya ay tinempt ni Satan, maraming baon verse si Satan, mga kapatid. No? Marami siyang baon verse. Alam niya yung salita ng Panginoon, no? Pero kung tayo puro excellence lang baon natin, wala tayong baon na wisdom galing sa salita ng Diyos, ano mangyayari? Madadaya talaga tayo, no? Madadaya tayo. Yan ang panlaban natin sa deception. Hindi ko lang alam kung may naghahanda na ng message dyan about deception. But the answer to deception is having a spirit of excellence, mga kapatid. Amen. Praise God. Alright, so, excellence, tapos na. Number 3, be faithful in small things. That is the third biblical, okay. So, basahin natin Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little can also with. Okay, so, excellence grows through consistency and integrity in everyday tasks. So consistent dapat tayo. Consistent, intentional, at kailangan meron tayong integrity. Simple terms ng integrity, mga kapatid, is kailangan kung masipag tayo pag Sunday, dapat Monday masipag pa rin. No? Kung mabait tayo pag Sunday, dapat Monday mabait pa rin. No? Alright. Okay. Familiar ba kayo sa palabra de honor? Yes. Oh, familiar kayo. Palabra de honor, no? So, integrity, mga kapatid, pag sinabi mong bukas babayaran ko ang utang. Bayaran natin. Dumating yung lindol, dumating yung bagyo. May excuse ka ngayon. Pag may integrity ka, mga kapatid, kahit bumagyo, lumindol, lusungin mo yung bagyo or lusungin mo yung baha. Makabayad ka lang ng utang. No? That is integrity. So, ibig sabihin, mga kapatid, no compromise. No? Alright. So, excellence daw grows through consistency and integrity in everyday tasks. So, next question natin, what are some practical ways we can pursue excellence in our daily walk with Christ? No? Gusto nyo ba ng checklist? 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 Nag-checklist ba kayo? Listahan? Wala. O sige, pwede naman na wala, basta memorize nyo. Ang iba dito sa gaya ng sinabi ko, mga kapatid, alam na ninyo ito. So you can relate to this. So mag-umpisa tayo, checklist natin sa morning, sa umaga pagising. Anong ginagawa natin? Alright, checklist natin, mga kapatid, start with prayer and scripture. So what you will do is you invite God into your day, meditate on a verse that inspires excellence. Meron ba dyan? Ayan, meron. Psalms
5:3. In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my requests before you and wait expectantly. So si Haring David na naman ang ating example, no? David is a man after God's own heart. Right. So, anong sabi ng verse na ito, mga kapatid? This verse emphasizes starting your day with prayer and dependence on God. Excellence begins with spiritual alignment. No? Naka-align ka dapat sa ating Panginoon. Right. Okay, sige, mamaya na lang yung isang example niyan. Alright. So, meaning, ano ang halaga niyan, mga kapatid? You begin your day by seeking God's presence. No? What you are doing, mga kapatid, is, sinabi ko na, no? Excellence begin with spiritual alignment. Alright? So, ang tip sa atin, set aside. Right? Pasok ang sunod na slide. Set aside 5 to 10 minutes for quiet prayer or journaling before checking your phone or email. Sino rito nagjo-journal na? Oy, may mga nagjo-journal. Very good. So, konting adjustment na lang, no? Hindi, sabi ko sa inyo, may mga gumagawa na nito. Alright. Sa morning pa rin, bawat checklist natin may 3 item. Yan ang una sa morning, no? Number 2, sa morning, set clear intentions, no? The question is, what are your top 3 priorities today? Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Okay. So, what does that verse means? When you dedicate your plans to God, He helps establish them. Excellence flows from divine guidance. No? So, the value of what you're doing is surrendering your plans to God for His guidance. Huh? So, you write down your top 3 goals and pray over them asking for wisdom and alignment. So, minsan dumarating sa buhay natin, tinatanong natin ating sarili, no? Tama ba yung ginawa ko? No? Tama ba yung naging desisyon mo? No? So, saan galing yon, mga kapatid? Pag binulungan ka ng kaaway, wala, mali yung ginawa mo. Pati ikaw, nagduda ka na sa sarili mo. No? Pero kung ikinumit natin yan sa Panginoon, mga kapatid, kahit na anong balik-balik ng kalaban sa atin, binigay ko na yan sa Panginoon. No? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Number 3, under sa morning, mga kapatid, affirm your identity in Christ. Remind yourself, I am called to reflect God's excellence. 1 Peter 2:9, basahin natin sabay-sabay. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Alright, so what does this mean, mga kapatid? Ang halaga nito, you are set apart to reflect God's excellence. Huh? Okay, so this reminds you of your identity in Christ, set apart for a purpose. Excellence is part of your calling. So ang buhay na, sabi kaninang umaga, ang tunay na hanap buhay. No? Ang tunay na hanap buhay, no? Ang tunay na buhay, mga kapatid, is setting our life apart to reflect God's excellence, mga kapatid. Ang buhay natin hindi kagaya sa parang isang bagay na inaanod-anod lamang ng agos, no? Ang buhay natin may direksyon, may purpose, mga kapatid. And that is excellence. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pasensya na ka, talagang natuyuan na. Alright, so ang tip natin dyan, speak affirmations like, I am called to live with purpose and excellence today. No? Today. So, yan ang sa morning. Madali lang, di ba? Alright, so,
Next question natin. How does excellence in our work and relationship? Work and relationship naman ang pag-uusapan natin. No? Reflect our discipleship. Okay. Work and productivity. Work muna tayo. Mamaya is, ano yung question natin? Is relationship. No? Work muna tayo bago relationship. Work wholeheartedly. Work at it with all your heart. Kagaya na nasasabi natin na kanina, Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. The verse is saying excellence means wholehearted effort, not just doing the minimum. Your work becomes worship. Hindi lang minimum, no? Ang trabaho, binigay sa atin ng Diyos, di po ba? So bilang pasasalamat, kailangan pahalagahan natin, no? Mahalin natin ang ating trabaho, no? And your work or even how you approach your work is your worship to God, huh? And ang kahulugan niyan, your work is an offering. Mismo yung trabaho mo is an offering to God. It is your worship to God. So, ang tip sa atin, focus on excellence, not perfection. Basta pagbutihin mo. Once na ang mind mo, ang heart mo is nasa gagawin mo, perfect na yan. Ha? You're almost there. Palakpakan natin ang Panginoon. Block time, ang tip sa atin, focus on excellence, not perfection. Block time for deep work and avoid multitasking. Right. Next, sa work and productivity, pangalawa, avoid procrastination. Ano yung procrastination? Minsan, sa dami ng naka-line up, no? Pagkatapos natin ng isa o dalawa o tatlong trabaho, ang dami pa. Pahinga muna, no? Mamaya naman, no? So dapat ang taktika natin is tackle the hardest task first. Yung pinakamahirap muna gawin natin. So, ang advice natin sa Proverbs 6:10-11, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall your poverty come on you like a prowler. No? Parang may nagpapatrolya dyan. No? Para hilain ka ng antok. No? Hilain kang matulog. Hilain kang mapagod. Umantok. Umidlip ka muna. Right, so warning sa atin yan, no? Warning. No, this verse warns us against laziness. Excellence requires discipline and urgency. Okay? Ano ang kahulugan nito? Laziness leads to missed opportunities. No? So, kapag binigyan tayo ng opportunities tumayo dito, wag tayong tatamad-tamad na mag-pray, mag-fast, maggawa ng assignment natin, mga kapatid, no? Kung anong sasabihin natin pagtayo natin dito, no? Para hindi tayo yung dating natin sa iba pa-cute-cute lang tayo dito, tatawanan tuloy tayo, no? Tayo naman na nasa sa audience, alam nyo walang excellence diyan Kapag yung may nagkamali dito, tinatawanan natin. Alam nyo, kasi tayo yung tao na tinatawag nila, we are crowd, ano ba tawag doon? Parang going through the crowd tayo lagi. Automatic yung crowd ang response tumawa. Pero actually, kaya natin baguhin yan. If we have the spirit of excellence. Pag nagkamali dito, smile na lang tayo. No? We are on the process, sasabihin natin. Alright. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Then, ang tips atin, use a timer. Alam nyo ba itong Pomodoro method? Sino nakakaalam ng Pomodoro method? Wala? Sure? Okay, Pomodoro method. Alright, para maging stay productive kayo. Itong technique, tuturuan ko kayo. Alright, ano ba itong Pomodoro method? Meron ba dyan, Pomodoro method? May slides ba tayo sa Pomodoro method? Yan. Okay. Sahin natin.
The Pomodoro method is a time management technique developed by Francesco Cirillo in the late 1980s. It is designed to improve focus and productivity by breaking work into manageable intervals, traditionally 25 minutes long, separated by short breaks. So may phone kayo, di po ba? Gawa kayo ng timer sa phone nyo, set nyo 25 minutes. After ng 25 minutes, mag-a-alarm, mag-break talaga kayo for 5 minutes. Right? Then, after 4 Pomodoros, 1 Pomodoro ang tawag doon. So, after 4 Pomodoros, kung tapos nyo yung 4 na task o 3 task, kahit sa 4 na Pomodoro, you have to take a longer break, 15 to 30 minutes. Alright? Okay. So, why it works? Bakit it works? It helps combat procrastination. No? Wala nang delay-delay. Kasi may rest ka na eh. No? May alarm ka na. Encourages sustained focus. Sustain ang focus mo kasi yung focus natin may timing lang yan, no? Nag-e-expire, no? Yung focus natin 100% lamang yan, maybe for the first 30 to 45 minutes. Pagkatapos yan, nalulose focus ka na, no? So kapag may break ka na sustain, no? Regular breaks prevent burnout and you become more aware of how you spend your time. All right? So, nadagdagan ang ating kaalaman. Alright. So, that is the Pomodoro method. Number 3 sa, tapos na ba tayo sa work and productivity. No? Review and refine. Kailangan natin ng review and refine. Madalas nung elementary tayo, no? Finish or not finish, pass your paper. Akala mo sayang, may isa akong, sabi ko, perfect na ako, nasagutan ko lahat. Yung pala may mali, hindi mo ni-review. No? So yung mga, magtataka tayo, bakit siya naka-perfect? May kulang sa ginawa natin. They review and refine. Kasi minsan, baka mamaya yung sulat mo, sa halip na 7, naging 1 na lang, kulang yung ganun. No? So wrong. So, review and refine. Check your work for quality before submitting. Sa Proverbs 22:29, do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Sino itong king? Tanungin ko nga kayo, sino itong king? Diba minsan sa trabaho natin, yung amo ko parang hari. Pag nag-utos, parang hindi mabali. Sila yung king. The king in your world is your master or your employer. Yes, we know our Lord is the King of Kings. Kaya nga tinawag na King of Kings. No? So, kung pinagbubuti mo yung trabaho mo, kahit masungit na hari yan, God will elevate you into a position of distinction and favor. Kaya nga may mga patutuo tayo, di po ba? Yung amo ko dati masungit, ngayon mabait. Yung amo ko dati kuripot, ngayon, gugulat ka, no? Why? Because God is putting you in a position of influence and distinction. Favor. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Alam ko maraming nakaka-relate dyan. Alright. Okay. Anong ginagawa mo? Ang meaning niyan is excellence leads to influence and promotion. Diba? Daming patutuo, diba? Alright. And that means skill and diligence lead to influence. Excellence open doors to greater opportunities. May nagpatutuo dito kanina, no? 25M. Saan galing yon? Sa Panginoon galing yon. No? Because of excellence in her life. Alam niyo ba si pastor, na-observe nyo ba? May spirit of excellence. Hindi nyo na-observe. Yung mga ambassador dyan, nakita nyo si pastor, chine-check pa rin at inaayos yung mga upuan, di ba? Not for anything. Hindi ko pinopromote si pastor. Ang pinopromote ko rito, excellence. Right? If we have the spirit of excellence, may favor tayo. Yung last mission trip, no? Pero itong sa Thailand, sa Iloilo ba yung pastor, no? May nagpagamit ng, ano ba tawag doon? Stadium, no? Aircon pa. That is favor.
Saan galing yon? Sa opisyal ng gobyerno? Hindi, sa Panginoon yon. Because He is confirming His words. If we have excellence, mga kapatid. Amen. Praise God. Alright, so check your work for quality before submitting. Okay. So, skill and diligence lead to influence. Excellence open doors to greater opportunity. Alright, ang tip sa atin, invest 15 minutes daily in skill building. Reading, training, or refining your craft. So kung kahit magaling na kayo magluto, mag-ano pa kayo? Kung pag-aralin kayo ng amo ninyo ng cooking, punta kayo, agapan nyo. Okay, yung mga youth, narinig nyo ako, di ba? Sabi ko sa inyo, marami sa inyo may potential ang boses ninyo. Kailangan mag-aral kayo ng voice lesson. Yes, para malayo pa ang mararating ninyo at magamit pa kayo mightily. Praise God. Alright, so, okay, next na tayo. Ano yung kanina? Work and? Pero may question dalawa, di ba? Relationship naman. Relationships tayo. Okay, number 1 sa relationship. 3 din ito, mga kapatid. Speak with grace and truth. Encourage, uplift, and be honest. Yan. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Colossians 4:6. Okay. Itong honest na to, may konting adjustment din tayo dito no? Minsan may kausap tayo late na tayo, tumawag sa atin, Sister, saan ka na? Sis, nandito na ako sa taxi. Yung pala, nagbubuk ka pala ng taxi. Nakarelate kayo, no? Tumawag, sis, nasaan ka na? Nandito na ako sa bus. Yung pala, padating ka pala sa bus stop. Kadadaan lang ng bus, di ba? Sinisi mo pa yung bus. Ang tagal kasi dumating yung bus. Alright. So, ang ano dyan, mga kapatid, meaning niyan, ang value niyan, speak with kindness and wisdom. Excellence in speech means being kind, thoughtful, and wise in communication. Alright. Ang tip natin, pause before responding. Bago ka sumagot, ask yourself, is this helpful? It is kind? Is this the truth? Alam mo na yung mga kapatid, kung hindi yan totoo, may something kang nararamdaman dapat adjustin na natin yan. Mag-adjust na tayo. Sabihin nyo sa inyong katabi, mag-adjust na tayo. Alright, next sa ating relationship, serve others well. Look for one way to help someone today. Sa ating motivational gift, 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Ayan. So, yung gift na meron tayo ay hindi lang sa ating sariling consumption, but it should be served to others, for others. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, sa ginagawa natin, your talents are meant to bless others, and excellence isn't just personal. It's about using your strengths to bless others. Okay. So, ang tip sa atin, look for one way to help or encourage someone each day. Small acts matter. Naranasan natin, di ba, mga kapatid, may araw talaga, kailangan natin encouragement. Di po ba? Alright. So, kung tayo ay malakas, feeling supergirl tayo on that day, let's look for somebody to encourage, na? Alright. Okay. Ayaw niyo supergirl, di si Darna na lang. Alright. Next, pangalawa na ba yon? Pangatlo na tayo. Forgive quickly. Don't let offense linger. No? So, Ephesians, basahin natin sabay-sabay, mga kapatid. Be kind and compassionate to one another,
forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Okay, so it means what we are doing is forgiveness is essential to relational excellence. Kahit na relationship sa partner nyo sa buhay, best friend nyo, o kaibigan nyo, or kahit yung kapitbahay nyo, amo nyo. No? Excellence, relational excellence includes grace and forgiveness reflecting Christ's love. Kapag masungit yung amo nyo, huwag yung ituring na kaaway. Forgive. Love your enemy. Okay, so, alright. So, tip natin, don't carry offense. Pray for grace to forgive quickly and sincerely. Tapos na. Kaya pala makapal to, parang doble-doble. Alright, next question natin. So, tapos na tayo sa work and relationship. Okay. What challenges do you face in maintaining a spirit of excellence? Alright. Ano? Right, so we will talk about mindset and attitude. Right. Number 1, choose gratitude. List 3 things you are thankful for. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So choose gratitude. The verse says that gratitude shifts your mindset from lack to abundance, fueling a positive and excellent attitude. Ganda to mga kapatid kasi kung thankful tayo, kahit na may hindi magagandang bagay na ayaw natin mangyari sa ating buhay, at maging thankful pa rin tayo, nagiging positive ang outlook natin. At when we are positive, mga kapatid, it attracts people. No? Okay, it attracts people and it fuels a positive and excellent attitude. No? Yung pagiging positive natin or pagiging thankful natin. Right? So, nangangahulugan yan mga kapatid that gratitude transform your perspective. Nagbabago talaga ang paningin natin sa buhay or pananaw natin sa buhay. So ang tip sa atin, start a gratitude journal. Write 3 things you're thankful for each morning. So dapat talaga may journal tayo mga kapatid. No? Makakatulong talaga yan. Right, choose gratitude. Tapos na tayo dyan. Pangalawa, practice integrity. Nabanggit ko na ito yung integrity kanina. No? Commit to honesty and doing what is right even when it's hard or even when no one is looking. So, pagka wala kang spirit of excellence, ang sipag mo. Pag nandyan si pastor, nandyan yung leader mo. Pero pag wala si pastor, wala. Di ba yung ilan sa atin, pag wala si pastor, nasa mission, wala tayo pag Sunday. Nakarelate kayo Okay. Verse natin mga kapatid, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Doblikara, sabi ko kanina, mabait pag Linggo, pag Lunes, iba nang itsura. No, masipag pag Linggo, pag Lunes, wala na. No? Okay, next. Integrity is foundational to excellence. Foundation, mga kapatid, integrity. No? It keeps you grounded and trustworthy. Alright. Okay. Integrity, ang kahalagahan yan, integrity keeps you on the right path. Lagi kang sa tamang daan. No? Hindi lilihis ang iyong landas. Okay. So, ang tip natin, before making decision, ask yourself, is this honest? Is this fair? And is this honoring to God? So, anything mga kapatid, na gagawin natin that does not honor God, walang excellence dyan. No? So your worship to God, kahit na ano pa man yan, akala mo worship mo sa Panginoon, kung walang excellence, di ba? Ang pinangaral sa atin ng last Sunday of September, ano yon? When we offer sacrifice to God, wag yung mga tira-tira. No? We honor God by our sacrifice. No? Okay. Praise God. Next is, okay.
Stay teachable. No? Stay teachable. Be open to feedback and correction. Proverbs 12:15, basahin natin sabay-sabay. The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Okay. So, sabi sa Proverbs, a teachable spirit is key to growth. No? Susi, para tayo lumago. So, kailangan talaga maging intentional tayo. Maging intention natin na maging teachable tayo. Right? Excellence requires humility and openness to learning. Meaning or halaga niyan to excellence is wisdom comes from humility and openness. So sa ating mga panauhin, our guests and friends, parang sasabihin nyo, parang malayo na ang pinag-uusapan dito. No, but no, it's not. If you are open to the Word of God, hindi kalooban ng Diyos na ang ating buhay dito sa mundo ay walang patutunguhan. Gusto ng Diyos na mapunta tayo sa isang pamamaraan na kung bukas ang ating puso at ating pagkatiwalaan ang kanyang mga salita, ito ay magdadala sa atin sa tamang landas, no? At direksyon, purpose in life. Yes, clap your hands to the Lord. Amen. So, ang tip sa atin mga kapatid, ask a trusted mentor or colleague for feedback weekly and receive it graciously. No? Maging ready tayo. Huwag tayong, sabi nga ang ganda ng sinabi ni Sister Michelle dong umaga, no? Sino ba naman ako para i-correct ako? Tama ang perspective niya mga kapatid. Kasi kung wala kang halaga sa leader mo, babayaan ka man dyan kung nagkakamali ka. Buti nga, magkamali siya pagdating ng araw, tatamaan yan. Tatamaan ng no? So, kapag sinasaway tayo nating leader or kinokorek tayo, it's because they have concern for us. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. So, we have to stay teachable, mga kapatid. Okay. So, ano oras na? Tas 4 na, no? Alright, so isa na lang, mga kapatid. Kasi kanina nag-umpisa tayo sa umaga, magtatapos tayo sa gabi. Natawa kayo, ba't? Di ba kayo nananalain pag gabi? Di ba kayo natutulog pag gabi? Alright, okay. Reflect on the day. What went well and what could improve? No? So, Lamentations 3:40, let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. Okay, what you are doing is self-reflection because it leads to growth. No? Reflection is essential for growth. Excellence involves honest self-assessment. Diyan tayo nag-i-improve, mga kapatid. So, you ask yourself, what did I do well today? And what can I improve tomorrow? So, lahat tayo, mga kapatid, nasa proseso, no? So, dapat alam natin na ano man ang ginagawa natin, we have to improve it. And that is the spirit of excellence, mga kapatid. Huwag tayong makontento sa kung anong na-achieve natin. Sabi nga ni Paul, forgetting what is behind. Yes, tumayo ka dito, nagamit ka mightily, may anointing, pero huwag matatapos doon. No? Let's continue to improve. Okay? So, sabihin mo sa iyong katabi, let's continue to improve. Okay. Next, ano yung pangalawa? Give thanks to God. Okay, acknowledge His presence and provision, mga kapatid. Lamentations, Psalms 9:1, I will give thanks to you, Lord. Ending the day with gratitude keeps your heart aligned and prepares you for tomorrow. So, maganda ang gising mo. No? Sigurado yan, mga kapatid. Meaning, you end your day with gratitude and praise. Okay? So, ang tip sa atin before bed, thank God for 3 moments or blessing from the day. No? So, ano man yung magandang nangyari na ginawa ng Panginoon, give thanks to God. Alright. Pang-ilan na yun? Pangalawa na, no? Alright, rest intentionally.
Kita mo? Pati pa ang excellence, mga kapatid, kahit sa pag-rest, intentional. Natawa kayo, ha? Serious yan, mga kapatid. Unplug, relax, and prepare. Alam nyo ba ba't kayo na-stress? Hindi kasi kayo nag-unplug pagdating ng gabi. Gabi na, matutulog na, iniisip nyo pa yung kung anong hindi dapat na isipin. Totoo po ba? Yes. Oh, okay. Relax and prepare for tomorrow. Sabi ni Haring David, in peace I will lie down and sleep. Natutulog ka na, ayaw mo pang matulog kung ano pa iniisip mo. Alright. Rest is a part of excellence. Trusting God allows you to sleep peacefully, knowing He's in control. Acknowledge nyo na in control ang Panginoon, matulog ka na. Yung problema mo kanina, tapos na yon. Yes, amen. Amen. So, meaning you are trusting God brings restful sleep. Kaya pagising mo, panibagong lakas. Stress-free ang gising. Okay, hindi yung pag natulog kang ma-stress, pagising mo, stress ka pa rin. Alright. Ang tip sa atin, mga kapatid, we create a calming bedtime routine. We pray, unplug, and reflect on God's grace, mga kapatid. Tatayo tayo, mga kapatid, habang pinapalakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Alam mo, mga kapatid, isa sa ayaw ko yung matapos yung preaching, natuwa tayo sa preaching, pero pagkatapos, after some time, nakalimutan na natin. No? So mga kapatid, I believe yung natanggap ko nung araw na ako ay binautismuhan ng Espiritu Santo, natanggap din natin. No? Sinabi nyo kanina, nakarelate kayo na nakarating tayo sa presensya ng Diyos na pakiwari natin, ayaw natin umalis doon. Kasi meron pang gustong ibigay sa atin ang Diyos. Di po ba? Naalala nyo pa ba yung first time kayo na nakareceive ng Holy Spirit? Naalala ko, mga kapatid, di ba alam nyo ba na yung isang kutsaritang asukal, pag nilagay mo sa isang tasang kape, hindi yan magpapatamis ng kape? Unless you stir up. Yes. I believe, mga kapatid, there's two things that I believe. Number one, I believe na yung Espiritu ng Diyos na tinanggap ko on the day that I was baptized sa Holy Spirit, mga kapatid. The Spirit stirred up something in my heart, mga kapatid. It stirred up something in my heart. And today, I believe, this is the second thing that I believe, that whatever that stirred up in me was a spirit of excellence. Bakit ko nasabi, mga kapatid, nagawa ko yung mga bagay na hindi ko magawa. May mga masasamang bagay, bisyo, nagagawa kong alisin. First, on that very same day, pagkatapos ng service, diretso kami ni Mr. Miles sa Takashimaya. Hanap ako ng pajama. Gusto ko kahit sa pagtulog ko, I honor God sa aking damit, maging sa pagtulog. Maraming bagay akong nagagawa, mga kapatid, that somehow hindi ko inisip na bakit ko ginagawa to, hindi ko kinwestiyon. I just know that by doing so, I give honor to God. Like for example, pag sumasakay ako sa bus, I'm praying, mga kapatid, sa lahat ng mga nakakasakay ko sa bus. I'm praying for them. I'm interceding for every soul. Kahit yung mga bus stop, mga kapatid, na dadaanan ko, I'm praying. Lord, sabi ko, mga kaluluwa na sa bus stop, Lord, pansinin mo sila, bigyan mo ng attention. I believe, mga kapatid, when I was baptized in the Holy Spirit, God stirred up that spirit of excellence in me, mga kapatid. And I believe, yung mga
sinare ko sa inyo, it doesn't value much kung hindi tayo na-stir up talaga ng Panginoon sa ating puso. So that spirit of excellence, mga kapatid, ay lulutang. Yung kape na sinasabi ko magkakaroon ng tamang lasa, mga kapatid. Again, excellence is not a perfection, mga kapatid, but it is the mentality, the attitude, yung damdamin natin at isip natin sa paggawa, anuman ang ginagawa natin sa Panginoon, mga kapatid. And I believe if we ask God to stir up our hearts, mga kapatid, that spirit of excellence will manifest. The last question for us today is, mga kapatid, is there any area in your life right now that you want to grow in excellence, mga kapatid? Let us come to the Lord, mga kapatid, right now. Stand by muna ang counselors at ang ating ambassadors for our visitors, mga kapatid. Let's all together pray. I would like for us to come to the Lord. Let us ask the Lord, Lord, stir up my heart today. Kung pwede lang, mga kapatid, huwag tayong aalis hanggat hindi na stir up talaga ng Panginoon yung mga puso natin. And if you are not successful today, every time, mga kapatid, every day, let us try to stir up. Ask God to stir up our hearts, mga kapatid, so that the spirit of excellence will manifest sa lahat ng gagawin natin. Mula sa umaga hanggang sa gabi, mga kapatid. Alam kong iba sa atin ginagawa yan. Hallelujah. Let us raise our hands, mga kapatid, and pray to God. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw ang nakakaalam ng nilalaman